May mainit na usapan ngayon dito sa mundo ng crypto, lalo na para kay XRP at Solana. Ayon po sa isang kilalang wealth manager na si Nate Geraci, ay malaki raw ang posibilidad na mag-file si BlackRock para sa isang spot XRP ETF at saka Solana ETF. Ngunit ang tanong, bakit hanggang ngayon ay hindi pa sila gumagalaw at parang nahuhuli na sila sa oras? Sa kabila ng delay, nananatiling kumpiyansa si Geraci na hindi palalampasin ni BlackRock ang pagkakataong ito. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen. Ayan, simulan po natin sa unang katanungan kung bakit naniniwala si Geraci na magfa-file itong si BlackRock para po sa XRP at saka Solana ETF. Yeah. Sabi po ni Geraci sa kanyang panayam sa Thinking Crypto Podcast, kasama po si Tony Edward, ay malinaw ang pattern ng galaw ni BlackRock pagdating sa investment products. Kilala si BlackRock bilang pinakamalaking asset manager sa buong mundo at matagal na itong may suporta sa mga index-based products tulad ng S&P 500. Para kay Geraci, natural lang na maglabas din sila ng mga spot crypto ETF na standalone para sa mga coin tulad ni XRP at saka Solana. Ayon sa kanya, kung gagawa ka ng broad index-based crypto ETF na may maraming tokens, ay mas mainam na may kanya-kanyang standalone ETF din ang bawat coin. Ito raw ang magiging daan para mas madaling ma-access ng mga investors ang iba't ibang crypto assets. Ngayon ay ano naman po ang koneksyon ng SEC sa delay na ito? Kung babalikan po natin ang timeline ay nagsimula pa noong 2024 ang interest ng ilang asset managers sa US na mag-launch ng Solana at saka XRP ETF. Ngunit sa ilang beses na nagdaang buwan ay paulit-ulit na na-delay ng SEC ang kanilang desisyon. Ayon sa mga source ay may final deadline ang SEC sa fourth quarter ngayong taong 2025 para tuluyang magpasya kung papayagan ba ang XRP at saka Ethereum ETF. Ang mga recent na developments gaya po ng approval ng SEC sa in-kind redemptions para sa crypto-related ETPs at pag-approve pero pag-delay din sa basket ETF products mula sa Grayscale at Bitwise ay nagpapakita na unti-unti nang gumagalaw ang regulasyon. Posibleng hinihintay lamang po ni BlackRock ang kumpletong regulatory framework bago po sila pumasok. Ngayon ano po ang posibleng strategy ni BlackRock sa timing? Sabi po ni Geraci ay posible raw na nag-aabang lang si BlackRock sa tamang oras. Sa halip na maaga silang mag-file ay maaring naghihintay po sila na mailabas muna ang formal na guidelines ng gobyerno. Kapag malinaw na ang lahat ng rules, ay maaari po silang pumasok bigla sa huling minuto at mag-file para sa spot, XRP at saka Solana ETPs. Yan. Ito raw ay isang kilalang strategy sa mundo ng malalaking institution kung saan pinapayagan muna nilang ma-clear ang landas ng ibang players bago sila maglabas ng kanilang produkto para mas masigurado at mas malakas ang impact. Ngayon ay bakit po magiging mahalaga? Ayan, bakit po magiging mahalaga kay BlackRock ang XRP at saka Solana ETF? Bukod po sa indexing strategy ay nakikita ni Geraci ang isa pang dahilan kung bakit hindi papalampasin
ni BlackRock ang pagkakataong ito. May tinatawag siyang defensive move kung saan gusto ng isang kumpanya na protektahan ang kanilang market dominance. Sa kasalukuyan ay hawak po ni BlackRock ang pinakamalaking Bitcoin ETF at Ethereum ETF sa market. Kung hindi sila maglalabas ng ETF para kay XRP at Solana, ay para bang pumipili sila ng mananalo at matatalo sa crypto market. Para kay Geraci ay hindi po ito logical. Mas mabuti na sakupin na rin nila ang iba pang malalakas na coins para manatili silang dominant sa industriya. Ngayon ay ano po ang mangyayari kung mag-file si BlackRock para sa kanilang XRP at saka Solana ETF? Kapag natuloy ito ay magbubukas po ng mas malaking pinto para sa mga institutional investors na gustong pumasok kay XRP at Solana. Ang epekto nito ay posibleng magkaroon ng mas mataas na demand sa dalawang coin na maaring magtulak ng kanilang presyo pataas. Kung susundin natin ang pattern na nangyari sa Bitcoin ETF, ay maaring makakita rin tayo ng biglaang pagtaas ng presyo sa mga unang buwan ng pag-launch. Ngunit syempre ay nakadepende pa rin ito sa market conditions at sa pangkalahatang sentiment ng mga investors. Ayan, kung matuloy po ang spot, XRP at saka Solana ETF, ay magkakaroon ng mas mataas na kredibilidad ang dalawang coin sa mata ng global market. Para sa atin dito sa Pilipinas, ay maaring magbukas ito ng mas maraming oportunidad sa trading at saka investing. Ang mas malaking pagpasok po ng institutional money ay pwedeng magdulot ng mas malinaw na price trends na makakatulong sa mga traders na gumawa ng mas matalinong desisyon. Para naman sa mga long-term investors ay maaari itong magbigay ng kumpiyansa na ang hawak po nilang asset ay suportado na rin ng pinakamalaking asset manager sa buong mundo. Bilang panghuli, para sa akin ay hindi magpapahuli si BlackRock sa laban na ito. Sa laki ng kanilang market influence at sa kasaysayan nila sa pag-dominate ng index-based products, ay malabo na palampasin nila si XRP at saka Solana. Maaring late sila na mag-file, pero minsan ang huli ang mas malakas ang dating. Kung mangyayari ito ay isa itong malaking hakbang, hindi lang para sa dalawang coin, kundi para sa buong crypto industry. Ang susi dito ay kung paano natin paghahandaan bilang mga investors. Ang maagang pag-intindi sa galaw ng mga institution ay makakapagbigay sa atin ng edge sa susunod na malaking wave ng crypto adoption. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.